O, bigyan ko kayo example, hindi totoo yang batuhan kunyari nila na mag-ama, Bongo, hindi totoong away yan. Pagpalagay mo na, may diferensya sila. Pero, bigyan ko kayong halimbawa, nasira ulo ng butante, nanalo isa sa kanila. O, pagpalagay mo na si Sara, nanalo halimbawa, dahil dumami, naging pandemic ang katangahan dito sa Pilipinas. Nangyari yan. O, sa palagay nyo, mapananagot yung tatay niya. Next thing to impossible yun. Di ba? Next to impossible pala. Di ba? Imposible yun. Kaya nga nila hinahati-hati. Meron pa ngayon, kunyari, nag-iimbestiga sa katiwalian. Bubusisiin daw nila yung budget, ito iniimbestigahan. May mangyayari ba dyan? Bakit ngayon lang? Ngayon lang ba yan? Hindi. Katakot-takot na yan sa loob ng 5 taon. Kaya ang istilong ginawa nila sa simula't simula, murahin yung mga para yun ang pag-usapan. Yung pala, nangungulimbat na. Hinahakot na pala ang pondo ng taong bayan. Mga kaibigan, wala nang ititira ito. Tingnan ninyo, budget ng Office of the President, Intelligence. Intelligence saan? COVID ngayon Pandemic, walang panahon ng tao dyan. Hihimukin ng MPA, sumama na kayo. Ganon. Sino sasama sa MPA? May panahon ba tao dyan? Kesa asikasuhin yung pamilya nila. Asikasuhin yung pangangailangan nila. Hindi ba? Wala Tumaas ang budget para sa 2022. Wala ka namang proyekto. Kung meron mga proyekto rito, karamihan ho dyan. Naiwang proyekto nung nakaraang administrasyon na in place na yung mga budget niyan katulad nung inaagaw nilang karangalan, yung pala, napasimulan sa nakaraang administrasyon. Itong mga ito, naipagawa, yung tulay dun sa Makati, tsaka yung pader dyan sa Muntinlupa na daanan ng sasakyan, tsaka ng tao, sinara mo. Nagtayo ng pader. Mga kaibigan, yun ba yung build? Hindi pala build yun. Ano yung project ni Pinoy? Kalimutan ko tawag nila ron puro project niya yun, Skyway. Ibig sabihin na umpisahan, na aprubahan at na ipatupad unang yung simula noon sa nakaraang administrasyon. Ito wala Dito, ang naipatupad dito yung Pogo. Yan. Illegal. Nagpapasok ng incheck. Yan. Mga kaibigan. Yung ating West Philippine Sea. Imbes na ipagtanggol yung arbitral ruling, gamitin yun para manindigan. Ano sabi? Naging abogado ng China Wala niya yan. It's just a piece of paper. Ano tawag sa konstitusyon na? Konstitusyon, papel lang yan. Mga kaibigan, wala na. Ang tawag dyan isipin mo, ulitin mo yun. Ano papangako nito? Kami ganon. Sino maniniwala? Iniisa wala ka na ipatupad. Hindi mo ba? At gago naman kayo pag may mga bumoto pa. Di ba? Yun ang kagaguhan ng talaga. Mga kaibigan. Kaya nga, ngayon, ang ginagawa, sinisiguro nila na lahat kanila. Yan, pumasok na naman yung negosyo ni panibagong kontrata na ito. Kumikita na sila na mamanipula pa nila ang eleksyon. Mamanipulahin pa nila ang eleksyon.
Hindi ho ba, mga kaibigan? Sipin mo, parang private corporation yung COMELEC. Appointee nila lahat. Kayo ba naniniwala kay Commissioner Guanzon, yung babae? Hindi ako naniniwala dyan. Siya pa nga nagtatanggol eh. Ngayon eh. Yan, nagpapanggap din minsan ako eh. Kunyari tutol. Siguro, pag wala pa. Pag nakarating na, abay, walang batas. Yan. Na nagsasabi. Kahapon lang, di ba? Siya yung bumabanat dun sa ipinasang bill na sa nuisance candidate. Di ba? Kunyari, yung pala, aprobahan nila yung kontrata. Ganyan ang tandaan ninyo. Hindi ko mo minsan napabor sa interest ng tao ang kanilang mga desisyon. Lahat na yan gagawin na nila para sa tao. Hindi ho. Nag-i-establish sila ng credibility. Anong ibig sabihin nun? Para yung mga susunod nilang hakbang, ma-justify nila. Yung mga dispalinghado na gagawin nilang mga desisyon, sasabihin mo, pinaboran nyo yan. Yan si Dennis Uy. Kumpanya ni Dennis Uy kasi yan. Sino ba yan? Di ba crony yan ng kasalukuyang administrasyon? At yan din ang conduit ng mga mga kumpanya galing sa mainland China. Isip mo, telecommunication. Kontrolado na lahat eh. Lahat ng resulta dadaan sa inchik eh. Sa China na lahat eh. So ano pa tawag mo riyan? Bukod tanging mamamayan lang talaga ang makapagpapabago dyan. Mga kaibigan, nakatadhana itong bansang ito na maging Afghanistan sa kamay ng China. Di ba nung manalo yung mga rebelde, di ba? Ano tawag mo ron? Yung tawag sa kanilang grupo, mga kaibigan, yung mga terorista, Taliban. O isipin mo, ang sabi ng China, handaan niya silang magtatag ng relasyon doon sa bagong gobyerno. Di terorista talaga. Hindi ba, mga kaibigan? Paano? Ganun din ang ginagawa nila eh. Darating tayo doon sa punto na yon. Pumasok sila. Paano silang magpapatakbo ng ekonomiya nila? Hindi tayo nakikialam. Sinasabi lang natin, ginagamit lang nating halimbawa sila na para ang tao rito ay mamulat na hari nawa, wag mangyari sa atin yan. Sa ibang pamamaraan, posibleng mangyari dito yan. Ano gagawin nila ngayon? Paano nilang itatatag ang ekonomiya nila? Ano mangyayari dyan? Wala na yan. Walang katapusang patayan na yan. Sandali lang yan magpapahinga. At siyempre, yung mga tao, kung wala na silang ibang option, lalaban na rin yan. Yan ang nangyari sa kanila eh. Yung mga tao naging binaliwala. Marami ang bumaliwala sa banta na yan na mahulog sa ganyang kalagayan ng kanilang bansa. Lalo na yung mga opisyal sa pamahalaan. Bakit? Nalasing eh. Nalunod. Nagumon sa katiwalian. Mga kaibigan. Kaya nangyari yan, naging kurap lahat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Habang ang mga bansa nagsisikap na kumbinsihin ang kanilang mga mamamayan
na sa pagkakaisa katulad nung binabanggit natin kahapon sa Malaysia, dahil sa pinatalsik na yung Malaysia ba yun? Indonesia? Mga kaibigan, di ba? Ano sabi nung pumalit? Magkaisa tayo. Pinatalsik yung Prime Minister sa kasong kamukha dito, COVID. Walang kawalan ng kakayahan na tugunan yung pong COVID crisis, mga kaibigan. So, ang sabi nung pumalit, tayo anya'y magkaisa. Dito hindi, divisive eh. Papansin ninyo, dadaanin sa pananakot, diversionary tactic, pero mababaw eh. Halatang halata eh ng mga may sentido komun eh. Hindi ba? Ano sabi? Dahil pinag-uusapan nitong mga anomalyang isiniwalat sa report ng COA, mga kaibigan. Ano sabi? Gusto niyo talaga? Takbo ko. Takbo akong Vice President. May tumakbo ka. Di ba? Wala naman makapipigil sa inyo kahit labag sa batas eh. Dati na ninyong ginagawa yan, nakakapagtaka pa ba yan? Mga kaibigan. Talaga namang ang gusto nila maglambitin sa pwesto dahil para maiwasan ang pananagutan nila, ang accountability nila ng kanilang mga ginawa. Hindi mapanagot sa kanilang mga kasalanan sa bayan, mga kaibigan. At higit sa lahat, siyempre, kaya sila hindi makatalikod sa kanilang commitment sa China na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Bakit? Yan ang inaasahan nilang tutulong sa kanila. Tingnan ninyo, ang mga bansa nagsikap tulungan yung Afghanistan. Ngayon parang sila ang kinukutya eh, di ba? Ba't nyo iniwan? Ba't di iiwan yan? Yung mga leader nila, walang ginawa dyan. Yung military nila, wala. Katulad dito. Wala tayong nakikita, di ba? Puro pabor sa China. Di ba? Nagpapakita ng kawalang kakayahan. Sila nagsasabi, di ba? Wala tayong laban dyan. Ba? Hindi pinag-uusapan dito ang gera. Ang pinag-uusapan dito ay paninindigan. Sapagkat ang mga ibang bansa nagtatanggol sa atin. Kamukha niyan ngayon. Ginagawa ng mga iba't ibang bansa yan, di ba? Ang dami na nilang mga malalaking bansa nagpapadala ng mga barko de gera nila dyan. Tapos tayong mga Pilipino ang hindi naninindigan. Dapat manindigan tayo ng mga Pilipino. Iyang mga eleksyon, puro mga seremonya na lang nila yan eh. Igigiit nila ang sarili nila, maliban na kung dito nga sa pagkakaisa na igiit, dapat ang mamamayan nagkakaisa dyan eh. Kasi wala silang magagawa eh. Yung iba, nagwawalang kibo. Isasawalang kibo. Hindi ikinababahala ang kinabukasan ng bansang ito. Alam ba ninyo, pagkatapos ng eleksyon at nagtagumpay ang China dito sa Pilipinas na mailuklok sa kapangyarihan yung kanilang mga manok. Lahat yan, manok nila yan. Mapatutunayan lang nilang hindi kung sila ay susuporta sa nag-iisang tunay na kandidato na magbabalik sa kaayusan natin, sa katinuan ng gobyerno. Nabaliw sa korupsyon nitong gobyernong ito. Nabaliw sa kapangyarihan. Ganyan na nangyari sa panahon ni Marcos na hindi na dapat maulit. Magaling sana si Marcos eh. Kaya lang, nabaliw sila. Yung administrasyon nila ay nabaliw sa katiwalian. Nabaliw sa pera. Binaliw ng pera yung mga pinuno. Yun ang masama, mga kaibigan. Hindi ba? Kaya nawala ng katarungan eh. Nawala ng hustisya. Kapag ka ganon, bubulagin ng pera yung yung mata ng tao eh. Nakakakita pero
May paningin pero hindi nakikita na yung katotohanan. Yung realidad. Detached na sila sa realidad, mga kaibigan. Sino mga napag-iisip? Lahat ng ipanukala nila ay may halong pananakot para takutin ang taong bayan. Bagay na ginagawa ng China sa kanilang bansa at doon sa mga bansang gusto nilang sumunod sa kanila. Yung sarili na nga nila teritoryo Hong Kong, ano ginawa nila? Mga kaibigan. Dito sumusuporta sa atin maraming bansa dahil may pinangahawakan sila. Yung kasing Hong Kong, ibinalik na sa China yan May kaibang istorya at background Ito wala Atin talaga Hindi natin maipaglaban. Paano? Walang lumalaban. At dahil sa ganyan, tiwali ang gobyerno tapos ang tao ay walang pakialam. Ganyan mangyayari. Ano ang kahihinatnan nitong bansang ito? Pagbabawal na, unang-una sa inyo, relihiyon. Pagbabawal na rito yan. Kung ano yung pinatutupad nila sa kanilang bansa, gano'n na ipapatupad dito. Kasi alam na nila kabisado na nila madali palang takutin itong mga Pilipinong ito. Maglagay ka lang ng mga taksil sa bayan dito tulungan mo lang manalo Tatalikod na lahat yan hindi iniisip yung kanilang kinabukasan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Ayun mangyayari dito. Relihiyon pa lang yun Mga kaibigan, sa Afghanistan, ano gagawin nila ron? Dahil wala silang ekonomiya, ano gagawin? Kukunin yung pera ng mga tao, yung pinaghirapan. Yun ang mangyayari doon. Ganon din ang mangyayari dito. Ngayon pa nga lang Hindi pa totally naka-take over ang China dito sa Pilipinas Mga kaibigan Yung ikinabubuhay natin, sila na nakikinabang. Mga pogo, di ba? Inaagaw na ang kabuhayan ng mga Pilipino. At yung mga Pilipino, ginigipit. Magbayad kayo ng buwis. Yan. Mga kaibigan. Wala namang kapalit na serbisyo yun. At alam mo na ang pupuntahan nun. Bakit ka pinagbabayad? Wala nang manakaw Kailan madagdagan? Nagdagdag kami ng budget Wala kaming paghahatian. Di ba? Yan na yun. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikita
nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na